Humampa sa malalaking alon sa baybayin ng Sibulan, Negros Oriental kagabi. Kita ang pagtama ng mga alon sa seawall sa Barangay Poblasyon. Ang Negros Oriental ay kabilang sa mga apektado ng Bagyong Wilma. Kahapon nagkansela na ang Philippine Coast Guard, Negros Oriental, ng mga biyahe ng mga sasakyang pandagat na papuntang Tagbilaran, Bohol. Gayun din ang ilang biyahe pa Cebu at Siquijor dahil sa mga banta ng malalaking alon. Inihambing ni Pangulong Bongbong Marcos sa cancer ang krisis ng bansa kaugnay sa issue ng flood control projects. We are trying precisely to change the entire system. And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. Sabi ng Pangulo, gaya ng operasyon para tanggalin ang cancer, magdurugo raw tayo ngayong iniimbestigahan ng anyay katiwalian sa pamahalaan. Naniniwala naman ang Pangulo na mabilis maghihilom ang mga Pilipino. Isa rin daw sa mga pinakamalaking hamon ngayon sa paglilinis sa gobyerno ang pagkalat ng fake news. Humingi ng tulong ang Pangulo sa media para labanan yan. Samantala, in-inspection kahapon ni Pangulong Marcos ang itinayong Bukana Bridge sa Davao City bago ito buksan sa December 15. Sa pamagitan ng bagong tulay, magiging hanggang 25 minuto na lang daw ang biyahe sa coastal area ng syudad mula sa dating halos 2 oras. Kasunod ng pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure, muling nanawagan ng ilang mambabatas sa ipasa na ang panukalang bubuo ng mas matibay na komisyon. Nang humarap si Singson sa media kasunod ng kanyang pag-resign, inamin niyang kulang ang kapangyarihan ng ICI para magpakulong ng mga sangkot sa mga questionabling proyekto ng pamahalaan. Ang panawagan niya, ipasa na ng Kongreso ang Independent People's Commission Bill sa Senado at Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill sa Kamara. ICI, as it is today, does not have enough powers. I hope people understand that ICI on its own cannot solely carry the burden. We need the support of other government institutions, particularly at this time, both houses of Congress. Ayon sa ilang miyembro ng Kamara, dapat pakinggan ang panawagan ni Singson para maipakita sa taong bayan na handa silang panagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Sa Senado, inamin ni Senate President Tito Soto na malabong maipasa ng Senado ang panukala bago magpasko. Sa ngayon, sa committee level pa lang pumapasa ang IPC bill ng Senado, habang isasalang pa lang ang ICAIC bill sa Committee on Appropriations sa Kamara. Kabi-kabila na ang dekorasyon na pamasko ngayon 20 araw na lang, Pasko na! Nagpaalala ang ilang ahensya ng gobyerno para sa mas ligtas sa pagdiriwang ng Pasko, partikular sa tamang paggamit ng Christmas lights para iwas sunog. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa halip na kumutita, nag-apoy at pumutok pa ang ilang palamuting pampasko sa munisipyo ng Subic, Zambales. Ayon sa ilang saksi, nagka-spark muna bago nasunog ang mga linya ng pailaw. Agad na apula ang apoy. Ayon sa BFP, may nag-loose na connection ng mga wire sa breaker kaya ito nag-spark at nasunog. Karaniwang mitya ng pagkasunog ng Christmas decor ang Christmas lights. Kaya ang Department of Trade and Industry nagpaalala na siguruhing lehitimo ang kalidad ng mga bibiling ilaw pampasko, lalo na kung dekuryente. Tiyaking mayroon itong Philippine Standards Mark o PS at ICC Mark. Pagpili ng dekalidad na Christmas lights din ang paalala ng Bureau of Fire Protection. Huwag magtipid sa Christmas lights para sigurado lang na ligtas ang lahat at hindi pa tayo makadamay sa ibang pamahayan. Maging maingat, lalo na kapag luma na ang mga ilaw. Kung nabili yan last year pa, not everyone has a good storage, no? So, hindi na, yung iba napapansin namin, for example, marami na siyang mga cobwebs, marami ng mga dust, and these are very combustible. Gusto ko na masigurado ko na safe ang members ng aking pamilya, then I will not be using it anymore. Sabi ng BFP, dapat hindi babad sa paggamit ang Christmas lights at huwag hayaang nakasindi kapag matutulog na. Kung binabad na kasi natin yon and
sumobra na sila sa ilang operating capacity, the tendency is umiinit din yung wire kasi that is a live current. Kung hindi natin pagpahingahin yun, it will come into a moment where yung nagkakaroon siya ng overheating. So mas maganda talaga kung bigyan ng breather. Now, for example, 4 hours, pagpahinga ng 1 hour or 2 hours. Ugaliin ding hugutin ito mula sa saksakan sa tuwing aalis ng bahay. Maaari hindi natin alam kung anong nangyayari sa loob ng bahay. Lalong-lalo na pag may mga pests or certain animals tayo around, minsan ito ay napaglaruan, kinakagat, and maaaring mag-cause din ito ng sunog. Kung maulanan, mainam na obserbahan kung magkakaproblema kahit pa sinasabing all-weather o pwede ito sa ulan. Panawagan naman ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ngayong Pasko, ipakita ang pagmamahal hindi lang sa kapwa, kundi sa kalikasan. Iwasang lagyan o balutin ng Christmas lights ang mga puno na maaaring makasakal sa mga ito. Ang mga kable at plastic na bahagi ng mga dekorasyon maaari raw magdulot ng impeksyon na baka ikamatay ng puno. Maaari rin daw makaistorbo ang liwanag sa mga ibon, insekto at iba pang hayop na naninirahan sa puno. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.